Mainit-init na balita mga ballers. The Bucks are in serious conversations with two finalists, the Miami Heat and the Boston Celtics. Both teams are Giannis's preferred trade destinations. Trae Young pumirma na ng long-term contract. Sa wakas ay tapos na ang trade drama ni Giannis Antetokounmpo. Ano ba ang mga nangyari? Halika't ating pag-usapan. Official na ang pumirma si Trae Young ng long-term contract sa Washington Wizards na 4-year extension sa halagang $212 million. Medyo shocking ang balitang to dahil bago lang nag-decline ang 4-time NBA All-Star na si Trae Young sa kanyang $49 million player option. Kaya tama ang prediction natin sa nakaraang video mga ballers na ginawa to ni Trae Young para mas lumaki ang offer sa kanya. Hindi naghesitant ang Washington Wizards sa napakalaking offer nila kay Trae Young kahit galing ito sa serious injury. Dahil hoping sila at kasama sa rason ng pagpirma ni Trae Young sa Washington Wizards ang kanyang determinasyon na maging leader sa upcoming young core ng team since ang Wizards ang nakakuha ng number 1 overall pick sa 2026 NBA Draft. Anong opinion nyo sa hakbang na to na ginawa ng Wizards? Sakto ba ang offer nila kay Trae Young na $212 million o malaking sugal to para sa isang player na galing sa serious injury? Eto na, habang nag-e-edit ako ng video tungkol sa balita ni Shams Charania na Boston Celtics at Miami Heat ang finalist for Giannis trade, ay isang nakakagulat na kumpirmasyon na opisyal na ang Miami Heat star si Giannis Antetokounmpo kasama si Bobby Portis sa trade na to in exchange kay Tyler Hero, Kyle Erwer, Hemi Hackis Jr., Kasperes Jacociones at 3 first round pick, isang pick swap at second round pick. Sobrang daming drama ng trade na to. Akala ng marami ay sa Boston lalanding si Giannis dahil according sa Polymarket, ang Boston Celtics ang may malaking odds na makakakuha kay Giannis Antetokounmpo pamalit kay Jaylen Brown. Pero Miami Heat ang nagtagumpay at nakuha si Giannis. Sa dinami-daming gustong kuning superstar ang Miami Heat ay sa wakas nakabingwit na sila ng malaking isda. Panalo pa din naman ang Milwaukee Bucks since nagsimula na sila sa kanilang rebuilding season at nabigyan din sila ni Giannis Antetokounmpo ng kampiyonato bago lumipat. Ito na ba ang hudyat ng pagbalik ng Miami Heat as one of the strongest teams sa East? Kaabang-abang ang 2027 NBA season. At eto pa, fresh from the bat, ika nga, with a 3-team deal, Minnesota Timberwolves, Brooklyn Nets at Chicago Bulls. Sa Minnesota Timberwolves, na-trade si Julius Randle sa Brooklyn Nets at ang kanilang 28 pick for number 33 pick para bukas sa NBA Draft. Ang rason ng move ng Timberwolves ay to free cap space at makuha ulit si Ayo Dosunmu sa free agency or something bigger para sa team. Based sa rumors ay gustong kunin ng Minnesota si Ja Morant or Kyrie Irving. Sobrang daming nangyari sa araw na to. Abang-abang na lang tayo sa ibang updates na posible pang mangyari. Para sa mga Giannis fans out there, okay ba kayo sa destinasyong napuntahan ni Greek Freak? Pwede bang malaman ang opinion nyo? And this is Ballers TV. Thank you for watching.